Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Capricorn. We have obstacles. Ayan. So, maaari, no, ng iba sa inyo dito, mayroong mga obstacles na pinagdadaanan regarding your relationship. 'Di ba? Baka meron ditong mga pagsubok, no, na kinakaharap ang relationship ninyo with someone. Maaring with your boyfriend, with your girlfriend, or with your asawa. And maaari, no, na ito, yung triangle, baka meron ditong tawag dito, baka merong third party, pwedeng ganon, na nangyayari. Maaring meron ditong nagfi-flirt sa inyong person, or baka merong nagfi-flirt sa inyo. So, depende yan, no, sa inyong sitwasyon, maaring ganyan. Or, possible din na ang iba sa inyo rito siguro is having um, difficulty making a choice. Baka ang iba sa inyo dito, maaring hindi lang iisa ang nililigawan ninyo, or hindi lang iisa yung um, yung hindi lang iisa yung taong napupusuan ninyo. So, maaring nahihirapan kayo ngayon kung sino dito yung mas pagpupursigahan mo, sino dito yung ipupursu mo, or sino dito yung mas pipiliin mo, no? Maaaring may ganun din ganap dito ang iba sa inyo. So, what else, no? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, sabi dito, be optimistic. Okay? Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. That's very true. Kasi, love is a positive energy. Kaya of course, you need to be projecting positivity, 'di ba? Para maka-attract ka ng totoong love, totoong someone na talagang totoong magmamahal sa someone na talagang um, concerned sa yung talagang totoo, no, yung kanyang nararamdaman na pagmamahal sa Kaya you really need, 'di ba, to project positivity. You really need to carry that negative energy sa sarili mo, sa buhay mo, 'di ba? So that you can attract good things, good people, 'di ba? And you would attract love. Okay? So we also have pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. Yeah, wala naman talagang coincidence, 'di ba? Lahat they are all planned out by the divine. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nakaplano na yan, nakasulat na yan, kumbaga sa libro ng buhay natin. Kaya, walang coincidence, no? Everything is already planned out, no, by the divine. Kaya pay attention kayo sa mga signs, sa mga symbols, sa mga synchronicities na pinapadala sa inyo ng divine universe. Lalo-lalo na siguro if you are dealing with these obstacles with this third party or kung ano man, kasi gagabayan kayo, no? Gagabayan kayo ng universe kung papaano mo to masosolve, kung papaano mo ma-justify kung ano yung iniisip mo, 'di ba? Or kung papaano mo i-approach ang sitwasyon na to, how you're going to find out, how you're going to solve, 'di ba? This problem of yours, yung ganon. Okay? So, kailangan mong pakinggan ang inyong intuition kasi it will always lead you, 'di ba, to the right decision, to the right choice, yung mga ganyan. At saka ililid ka, no, patungo dito sa mga synchronicities na to para mas maintindihan mo ang inyong sitwasyon. And let's say for example, alam mo na yung isang bagay na yan is a sign para sa'yo. And if you don't know, ano kaya ibig sabihin nito? 'Di ba? So, makakatulong dyan sa'yo si Google. Okay? I-search nyo lang sa Google ang
spiritual meaning ng kung ano man synchronicity or ano mang element ang nakita ninyo. 'Di ba? Na sa tingin ninyo or sa pakiramdam ninyo, yun ay sign para sa iyo. Yan ay mensahe para sa iyo. Okay? Para mas maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng mga ito, no? Kasi guidance yan sa iyo ng universe. Alright? So, maraming salamat Capricorn for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Okay? So, wow, Ace of Pentacles. So, this is a new beginning. So, maaari na magsisimula kayo dito ng bagong relationship. If you are still single, maybe magsisimula kayo dito ng isang bagong love connection with someone. At ang maganda rito, maaari, no, na yung person na to could be someone also that can help you, 'di ba? With your finances. Po pwedeng kunyari bank advisor ito, na 'di ba, somehow makakapag-advise siya sa iyo regarding managing your money, yung mga ganyan, or probably this person also maybe will, alam mo yun, baka magsisimula kayo ng negosyo together, diba? Maaring siya ay makakatulong sa iyo na makakuha ka ng mapagkakatiwalaang mapapag-invest na ng inyong pera, yung mga ganun ba? So, feeling ko there is merong role ang person na to, yung magiging jowa mo or manliligaw mo, feels like magkakaroon ito ng role para sa mas ikakaganda rin ng ano mo, ng financial situation mo, no? So, good luck sa'yo. So, what else? We have 10 of Swords. So, this is a new beginning energy, no? Kasi ending din siya. 10 represents ending. At kapag may ending, may beginning, hindi ba? So, siguro you are ready na nga talaga to start a new situation. I mean, to start a new love connection or new love relationship. Kasi, tapos na to, no? This happened in the past, pero this is a backstabbed energy. You know, at ang nakikita ninyo, yung mga swords nandiyan dyan sa likod ng katusok, and this represents you. Diba? Na ganito kayo, no? Since sa likod ang tama, sa likod yung tusok ng mga swords na to, so ibig sabihin nito na traitor ka. 'Di ba? So, maaring nag-cheat sa'yo yung person mo dati, tinraidor ka, niloko ka, no? Kung ano mang klaseng panloloko ang ginawa niya sa'yo, naloko ka ng taong ito. And for the longest time, you know, bit-bit mo yung sama ng loob na yan, maaring ito ka while siguro bago mo napatawad yung person or napatawad ang sarili mo. Pero ang mahalaga ngayon, parang ano ka na, nagigising ka na sa katotohanan na this is about time na para magsimula ka ng bagong buhay. Magsimula ka ng bagong love life, no? So, kaya po pwede, no, na yung taong ito na manliligaw sa'yo, baka magiging jowa mo talaga to. You know, and this is the person na muling magpapangiti sa'yo, maaaring handa ka na ngang pasukin, 'di ba, ang bagong relationship na to. Kaya finally, kumbaga, tatanggalin mo na to, no, yung mga swords na yan sa likod mo, matatanggal na yan. You will be able to stand up na and magbabounce back ka na sa buhay and you will be ready na siguro nga to enter a new romantic relationship. Kaya good luck sa'yo. With the death energy, yes, tatanggalin mo na dito lahat, no? Lahat ng bagay na maaaring nakakapagpaalala sa iyo ng panlolokong ito ng person mo sa iyo, tatanggalin mo na yung connection mo. Now, you're going to sever your connection with your past. No? Kasi nga, bagong buhay ka na. Kaya this is really good kasi magfo-focus ka na dito sa pagsisimula ng bagong relationship, no, on a clean slate. Magiging masaya ka na dito. And you know what? Yung kung third party man ito, maaaring nagkaroon ng third party kayo. No? This could be related to this. Yung nakaraan mo. 'Di ba? Maaaring kaya ka na ganito, nasaktan ka ng bonggang-bongga kasi baka merong third party na nangyari diyan. No? So, maaring yun na naging dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng lamat sa inyong relationship or kung bakit kayo nagkahiwalay.
So what else? We have the Hierophant. Yes, this is marriage. So most likely, ang iba sa inyo is going to enter marriage. Baka magpapakasal na ang iba sa inyo rito. Okay? So there is wedding na magaganap for some of you. Congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.